Magandang hapon po sa inyong lahat, saan man dako kayo sa mundo naroroon. Good news po ang ating pag-usapan ngayon sapagkat ang lahat po na kasong disqualification case laban po kay President-elect Bongbong Marcos ay ibinasura na po ng Supreme Court. Pero bago dyan natin ipatuloy ay kung kayo po ay bago pa lamang sa ating channel ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at pindutin po ninyo ang like button at pag-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan saan man dako sa mundo at click na rin po ninyo yung notification icon para tuloy-tuloy po kayong updated sa ating mga bagong video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, good news ang balitang ito sapagkat ayon po sa ating sinasabi, ang lahat ng disqualification cases na ipinail ng mga petitioners laban po kay President-elect Bongbong Marcos ay ibinasura. Ito po ay nakumpisa noon sa Comelec noong bago pa man magkumpisa ang campaign period ng 2022 election hanggang sa panahon ng kampanya ay patuloy po na pinipetisyon si President-elect Bongbong Marcos noon. Noon ay BBM ang tawag niya. At dahil dyan mga kababayan, ay naipon po yung 8 mga petitions dyan po sa Comelec. At noong sila ay, ang kanilang mga petition ay ibinasura ng Comelec, ay nagpunta po sila sa Korte Suprema na kung saan itinatapat na kasagsagan na po ng kampanya at kitang-kita na po nila ang ebidensya na talagang mananalo si Marcos sa eleksyon. Kaya po, nang nandyan po sa Supreme Court ay timing na 2 araw bago magkaroon ng panunumpa si Pangulong Marcos dyan po sa Maynila National Museum ay inilabas po ng Supreme Court ang desisyon na ibinasura po lahat ang mga kasong disqualification cases laban po kay Marcos. So, yan po ang good news sapagkat ito po ay ginawa ng lahat ng paraan ng mga petitioners na sirain para lamang mapapaniwala nila ang Korte Suprema na hindi karapat-dapat na maging Pangulo si President-elect Bongbong Marcos. Pero wala pong nangyari. Ibinasura po lahat ito. At sa loob ng Supreme Court, mga kababayan, ay mayroon po yung 15 justices dyan. At ang resulta po ay unanimous at majority sa mga judges, Supreme Court judges, ay bumuto. Ang 13 na pawalang bisa ang petisyon. At yun po dahilan na nabasura po lahat yun. At 2 lamang ang hindi pumabor. So napakagandang balita po yan. Ibig pong sabihin na nagkakaroon po ng kalakasan ang Pangulong Marcos, ang kanyang kredibilidad bilang legitimate na Pangulo ng bansang Pilipinas. Hindi na po maring magkaroon pa ng mga pagdududa. Kung anuman ang mga pagdududa na ginagawa ng oposisyon noon, wala na po lahat yun. Basura na po lahat. Kaya nangahulugan ito na mas malakas ang pagtitiwala, napapalakas ang pagtitiwala ng taong bayan. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi ganun din po sa abroad at ganun din po sa international communities, mga ambassadors, foreign dignitaries, at higit sa lahat, ang mga oposisyon ay wala na pong magagawa sila. Malinaw po ang kapasyahan ng Supreme Court. Ang Supreme Court
ay siya po yung kahuli-hulihang hukuman, final, na magpapasya sa usapin. Ginawa na po lahat ng mga petitioner. Kung natatandaan ninyo, doon pagaling yan sa Kumilik. Nang may basura sa Kumilik, inuulit ko lang po, nagpunta sila doon sa Supreme Court. At ito ay tinanggap naman sila ng Supreme Court. So ano pa ang masasabi ng opposition dito? Kayo mga kababayan, ano kaya ang masasabi ninyo tungkol po sa mga bagay na ito? So, dito mga kababayan, pagdating ngayon sa mga kalyado o kaibigan nating bansa sa mandako sa mundo, ay lalong lumakas ang pagtitiwala sa ating bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat dito ay pinagtibay lalo ng Supreme Court ang tiwala ng taong bayan, at hindi lamang sa Pilipinas, ganun din po sa abroad. Yan po yan. Dahil dyan, sa pagtitiwala na yan, ay maraming mga dayuhan na nakikisalamuha sa atin, nakikipagkaibigan sa atin, nag-uunahan sila sa pagbisita sa ating bagong halal na Pangulo, at lalo't higit nitong darating na inauguration sa Huwebes, mga kababayan, 2 araw na lamang po, ay magsisidating yung mga delegasyon sa iba't ibang bansa upang sumaksi sa napakagandang selebrasyon ng panunumpa ng Pangulong Marcos, dahil nga po isa na dyan ang dahilan na ang pagtitiwala sa mga dayuhan, mga kaibigan nating bansa, at sa ating mga sariling mamamayan. Ganun po katindi at kaganda ng pagkakataong ito, na nawakasan na po lahat ng mga agam-agam sa mga tao, at lalo pang suportahan si President-elect Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. At alam ko po, marami ng mga party dyan sa posisyon ngayon na makikianib na rin sa ng pagkakaisa sa administrasyon ni Marcos, dahil po dyan sa kapasyahan ng Supreme Court. Wala na pong iba pang madahilan ang opposition o mga petitioners o anti-Marcos upang sirain nila. Wala na po silang makita o masisilip na mga bagay na sirain nila ang ating Pangulong Marcos. Tapos na po ang lahat, sapagkat yan ay pinatunayan ng Supreme Court mismo. Kaya dahil dyan, ito pong mga negosyante o mga dayuhang negosyante o lokal nating mga negosyante ay wala na pong pagdududa. Hindi na po maaring magkaroon ng pagdududa, sapagkat Supreme Court na rin po mismo ang nagpapatunay nito. Ang mga dayuhang negosyante ay magsisipasok sa ating bayan, sa ating bansa, at ganoon din po yung mga nagkaroon na noon na mga pagdududa sa administrasyong Marcos na darating, ay napawi na po yan lahat. Ganun po, yan po yung good news na nangyayari ngayon, mga kababayan. Sapagat ang news na ito ay kalalabas lamang po na ganun ang ganun yung naglabas ang Supreme Court ng desisyon 2 araw bago pa man magkaroon ng inaugurasyon. So nakita ninyo, mga kababayan, ay wala na pong dahilan ang lahat ng anti-Marcos, opposition, o kahit na ang mga makakaliwang grupo, wala na po silang madadahilan dyan. Lalo na mag-uumpisa pa lamang ang administrasyong Marcos, at saka na lamang po sila mag-oobserba kung ano po ang makikita nilang butas
para silipin yung administrasyong Marcos. Pero ito po isang indikasyon na napakaganda yung adikhain ng pagkakaisa ng administrasyong ito. Lalo't higit na pinatunayan ngayon ng Supreme Court ang kanilang kapasyahan na wala nang dapat alalahanin, wala nang usapin sa anumang bagay laban po sa mga Marcos. Yan po yung kagandahan. Kaya sinasabi po natin ito sapagkat 2 araw bago mag-inaugurasyon, nakita ng buong sanlibutan kung gaano po kaganda yung transition period na ito. Nalinis lahat ang mga pagdududa at pinatunayan ng Supreme Court na siya ang legitimate president ng ating bansa at wala na pong maaaring gagampala dyan. Yan po, mga kababayan. Kaya dito, ay itong mga mamamayan natin, lalong magkakaroon ng pagkakatiwala sa ating bagong administrasyon, lalo na sa ating Pangulong Marcos, sapagkat hindi na po kailanman na mabawi yung mga atake laban sa kanila. Final na po ang Supreme Court. Ang lahat ng bagay na usapin tungkol po sa mga legalidad o sa hustisya ay final po ang Supreme Court. Kung sa mga nakaraan na panahon, na matagal ng panahon, binabanatan si President-elect Bongbong Marcos tungkol doon sa estate tax, tungkol doon sa ill-gotten wealth, at tungkol doon sa hindi pagbabayad ng sinasabing pagtakbo niya noon, hindi pagbabayad ng anong tawag noon sa eleksyon noong siya ay gobernador pa. Ayun po yun. Wala na po yun lahat. Hindi na po pwedeng maaring isumbat sa kanya yun. Yan po ay mga nagiging ugat sa isyu noong nakaraan na pinalalala nila. Ay ngayon po, tikong bibig ang mga anti-Marcos, ang mga petitioners, lalo't higit sa opposition. Wala na po. Kaya dito, sinasabi doon sa mga petitioners, ng mga petitioners, na sa kanilang petition, na pawalaang halaga daw po yung 31 million na bumuto kay Marcos. Ang mahalaga sa kanila na i-disqualify si Marcos ang kanyang certificate of candidacy. Mantakin mo yan, mga kababayan, kung gaano po kabigat ng mga paratang. Sinikap ng mga petitioner na mapigilan o mahadlangan ang pag-upo ni Marcos. Pero wala na po. Final na. Kaya dapat po ang mamamayang Pilipino, lahat, kahit na oposisyon, ay open po ang pintuan para makiisa sa pagkakaisa ng administrasyon na ito na darating. Kaya dapat po nating palakpakan at tayo po ay magsigawan dahil po dyan sa napakagandang balita na yan. Yan po, mga kababayan. Kaya dito ay wala na pong masasabi ang lahat. Kaya sasabihin ko po sa inyo na ito pong inauguration na ito ay dadaluhan ng mga delegasyon galing po sa Amerika. Mga
uh, ambassadors galing po dyan sa European Union at mayroong mga politikong kilala sa Amerika na dadalo po rito sa inaugurasyong ito. Kaya ganun po katindi at makasaysayang pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang sa kanyang pagkapangulo. Nakaranas po ng maraming pagsubok sa kanyang buhay bago pa man niya maabot itong tagumpay sa kapangyarihan at ganap silang nakabalik sa kapangyarihan yan po sa Malacanang. At samantala mga kabayan, ay yan lang muna ang ating update sa ngayon hanggang sa susunod po natin na video. Ari naway, pagpalain kayo ng Diyos. God bless you all.